Looks like Lilette's meddling days are over. Finally, masosolo at makokontrol ko na si Era. Now time to pull those strings, make sure I have her where I want her. Sure. Just don't pop the champagne just yet. Dahil hindi mo pa rin makukuha ang pera niya ng ganong kadali. I know. Pinipressure ka na nga ng mga pinagkakautangan mo eh. Lalo na yung arsenal na yan. Sabrina, huwag mo nang ipaalala sa akin yan ulit. Balita ko, mahirap daw kalaban yung arsenal na yon. Baka mamaya mapahamak ka. Pati ako madamay. Fine. Mukhang mali yata ako na kinalaban ko si Patricia. Mukhang sa ngayon, siya pa rin ang pag-asa ko. Salamat na lang tayo na aksidente lang yung nangyari sa party ni Mr. Engano. Ngayon, alam na natin na walang may gustong gumawa ng masama sa'yo. Siguro nahawa na sa kapraningan ko yung mga tao sa paligid ko, no? Kaya pati si Tina ang tamang hinala na. Ang hindi ko lang kayang gawa ng paraan, yung nakwento mo kanina. Yung naramdaman mo ay sa pagtulak ni Era para layuan siya. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Kaya pinapunta ka niya doon para sabihin na layuan siya? Ano ba yung kapatid mo? Sadista? Ang kaligayahan niya, yung saktan ka, ganun ba? Tama naman siya eh. Hindi naman siya tanga. Kaya niya naman protektahan yung sarili niya. Yung tungkol kay Attorney Alon, siguro, masyado lang talaga akong paranoid. Paraning, masyado ko lang siguro talagang mahal si Ira. Bakit ba kasi ganito ako? Ang liit-liit ng puso. Pero gustong-gusto na binubuhos yung pagmamahal sa iba. Sana pala... nakatiting lang yung binigay ko na pagmamahal kay Ira. Sana nagtira man lang ako para sa sarili ko. Siguro, kung ganun yung ginawa ko, hindi magiging ganito kasakit. Balita ko, nagtitipid na supplies dito sa PAO. Kaya, pag naubos mo tong tissue, lagot ka. Ano ba? Tama na. Ka na umiyak. Pasensya ka na, Kurt. Sobrang sakit lang kasi talaga sa akin ang gustong mangyari ni Ira eh. Makakapag-isip-isip din yun. Gano'n naman yung magkakapatid eh. Kami nga ng ate ko eh. Nag-aaway kami. Naghahabol lang kami ng kutsilyo. O pagkatapos nun, okay na kami. Parang walang nangyari. Bastahan tayo. Hindi ka rin matitiis na Ira. Hahayaan ko na lang siya.
Di na lang ako manghihimasok sa kanila ni Atty. Alon. Para na lang sa ikabubuti ng lahat. Lilet, sa Ira lang na mawawala sa'yo eh. Nandiyan pa si Trixie. Daddy mo. Si Tinang. Mga Matias. Tsaka... ako. Dito lang naman ako palagi para sa'yo eh. Sawa ka na nga sa pagmumukha ko, di ba? Sawa ka na? Ayan. Salamat, ngumiti ka na rin. Thank you ah. Oo, tama ka. Umay na ako sa'yo. Yung podcast mo huwag mapabayaan. Okay lang yun. Ngiti mo pa lang. Monetize na ako. Okay, may luha ka pa. Ikaw naman, hindi ka naiyak. Ako matititipid sa tissue. Iyak, pwede ka naman ngumiti kasi nandito ako. Okay, may tissue ha. Tito Spanky, sorry nga pala sa misunderstanding last time. Let's forget about it, Era. Okay? I promised your Mati that I would always look after you. I'm not here to argue with you. I'm here to understand you. Thank you, Tito Spanky. That means a lot. But if I'm honest, Era, it hurts me to hear what you said earlier about Lilette. That you want to distance yourself from her. That's not what your mom wanted. Tito Spanky, can we just not argue about this again? Pagkausap kita, pakiramdam ko na kausap ko na rin si Mati. And I treasure that. So please, can we just avoid saying things that might lead to conflict? Ayoko na kasi magkatampuan pa tayo eh. Era, I know I keep saying this, but Meredith, trust me to make sure that you and Lilette stay close. Hard for me to let this go. Tanggapin na lang natin, Tito Spanky, na hanggang dun na lang yung pagiging magkapatid namin ni Ate Lilette. I am about to start a new chapter of my life. And I can't let Ate Lilette ruin my relationship with Renan.